po dito sa Bicol at ilang bahagi ng Visayas kung saan sila po yung unang maaapektuhan ng bagyo. So based na nga po sa track na ipinalabas po natin ngayong alas 2 ng umaga sa ating latest bulletin, makikita nga po natin that within the next 12 hours ay most likely west-northwestward ang kanyang movement at pwede po itong mag-intensify into a tropical storm habang binabaybay po nito ang karagatan sa silangang bahagi ng Kabikulan. At may posibilidad po na mag-landfall ito dito sa Bicol area. Mamayang hapon din po yan o kaya naman ay gabi. Either mag-landfall po siya dito sa Catanduanes or yung kumbaga mag-close approach, magkaroon siya ng close approach dyan. Pero ang ating po abiso dito at ang ating reminder hanggat ang area po ninyo ay nakapaloob dito sa tinatawag po nating cone of probability or probability cone, ibig sabihin, posible pong sa inyo direktang dumaan ang mata o eyewall ng bagyo. Kaya't iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin ng ating abiso sa mga kababayan, lalo na kung nakapaloob po kayo doon sa cone of probability. Bukod dyan, kailangan din po natin tandaan na hindi lamang po sa landfall point yung hazard ng bagyo, halos mararamdaman po yun sa buong diametro ng bagyo. Kaya't mas mainam din po na mag-focus din po tayo maliban sa landfall ay atin pong tingnan yung signal, kung ano pong signal ang nakataas sa ating lugar. So makikita nga po natin after making a landfall or having a close approach sa Bicol area ay mag-west-northwestward pa rin ang kanyang movement at tinutumbok po nito yung either Aurora o Quezon Province by Sunday morning naman. So posible ang another landfall sa Aurora o kaya naman ay sa Quezon Province by Sunday morning. So tatahakin po nito ang malaking bahagi ng Central Luzon afterwards at ilang bahagi ng Northern Luzon. So kumbaga nagtatraverse po ito sa ating landmass before exiting the landmass o yung ating kalupaan. Kaugnay dyan, signal number 1 pa rin, nakataas po ngayon sa southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at Nueva Ecija. Signal number 1 din po sa eastern portion of Bulacan, eastern portion of Tarlac, eastern portion of Pampanga, northern and eastern portions of Quezon kasama ng Polillo Islands, sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island, Tigao at kasama na po dyan ng Tigao Island, northern Samar, northern portion of eastern Samar, at northern portion ng Samar. So kung mapapansin nga po natin, yung mga nakataas ng signal is halos buong Kabikulan, and then northern, eastern Samar, tapos yung Quezon Province at ilang bahagi po ng Central at Northern Luzon. Kaugnay dyan ay in-effect pa rin ating weather advisory para sa susunod na 3 araw. So tonight, o kumbaga kahapon hanggang bukas ng gabi, posible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. So ibig sabihin yan, yung mga localized flooding ay hindi po natin maiiwasan dahil sa rainfall o pag-ulan na dala po nitong bagyong Cyril. Samantala, bukas naman ng gabi hanggang Sunday evening, o mamayang gabi po ito hanggang Sunday evening, ay 100 to 200 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Laguna, Marinduque, Albay, maging dito po sa Sorsogon, Romblon, Masbate, Northern Samar, Samar at maging sa Eastern Samar. So, numerous flooding po ang pwedeng maranasan doon sa mga areas kung saan ay pwede makareceive ng 100 to 200 millimeters of rainfall dahil sa passage o sa pagdaan nitong si Bagyong Ramil, habang localized flooding naman sa mga lugar na nakataas o pwedeng makareceive ng 50 to 100 millimeters of rainfall. Sunday evening to Monday evening, pwede pa rin ang mga 50 to 100 millimeters of rainfall sa buong Northern Luzon
at maging dito sa Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Kaya ang ating abiso sa ating mga kababayan, iba yung paghahanda po. Hindi po pwedeng maging complacent o kampante yung ating preparation dahil hindi po natin pwedeng ipagsawalang bahala yung hazards na dala po nitong si Bagyong Ramil. Especially po yung pag-ulan, mga pag-ulan at yung mga pag-usok po ng hangin. For now, wala pa naman pong gale warning na nakataasan mong bahagi ng ating baybaying dagat, pero we're expecting ho sa mga susunod na oras ay most likely po magtataas na rin po tayo ng gale warning sa ilang bahagi ng ating bansa. Gayon din ang ating storm surge warning o possible po yung 1 to 2 meters of wave height dito sa Southern Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Northern Coast of Eastern Samar, at Northern Coast of Samar dahil pa rin sa passage o pagdaan ni Bagyong Ramil. So halos sa silangang bahagi po yan ng Northern Luzon, silangang bahagi ng Central Luzon sa Kabikulan at sa Northern Eastern section ng Samar provinces. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang next bulletin po natin will be at 5 a.m. Maya-maya lamang ho, kahit tutok po kayo at manatili pong nakantabay sa mga updates ng Pag-asa. Ito po